halos lahat ng nasa SOCMED ay kilala kung sino si Dr. Willie Ong. And halos lahat din nagulat nung nabalitaan siya ay may sakit, may cancer. Okay, na hindi lang basta cancer. So, maraming nagbigla, maraming nagulat, pero ibang Doc Willie Ong yung nakita natin nung siya ay nag-vlog ulit. Di ba? Nilalabanan niya yung sakit niya na sarcoma. Di ba? Isang uri daw ng cancer na talagang mahirap, miracle ang kailangan mo. And as of now, nasa Singapore siya at doon siya nagpapa-chemo and all the things para maging okay yung kanyang health. But despite sa kanyang dinadanas, sa kanyang pakikipaglaban sa kanyang kalusugan, ito nga, magbabalak siyang tumakbo muli ng pagka-senator. But bago po ako magpatuloy, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, welcome po, and issue lang tayo. Alright? Pag-uusapan natin, magsushare tayo ng ating kuro-kuro, opinion, at mga saloobin tungkol sa ating pinag-uusapan sa bawat video ang aking gagawin. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. And who knows, baka pwede pa tayo makapag chika-chika doon sa kung ano man yung content ko. So tulad na sinasabi ko kanina, ay itong si Dr. Willie Ong ay tatakbo ng pagka-senator. And ano ba yung saloobin niya? Bakit gusto niyang tumakbo? Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong tripod, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag hindi nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. So, despite ng kanyang dinadanas sa pakikipaglaban niya sa kanyang kalusugan, buo ang loob ni Doc Willie na tumakbo dahil nasa likod niya ang suporta ng buong may kapal. And lalaban siya ng walang gagastusin. Dahil alam natin, di ba, pera, oras na tumakbo ka sa kahit na anong posisyon sa politika, pera ang paiiralin mo. And siya nga, di ba, 500 hanggang dun lang ang gagastusin niya dahil may mga fees na babayaran pa daw. Okay. So paano niya gagawin yung kanyang pangangampanya? Maybe social media. Kilala na siya sa social media, di ba? And together with his wife, di ba? So maaaring doon niya idadaan yung kanyang pangangampanya. Pero ang sigurado rito, buo ang loob ni Doc Willie na tumakbo at gagabayan siya ng mga taong naniniwala sa kanya na may malinis siyang intensyon. Well, di ba, yes, maybe in terms of laws, anything about the laws, di ba, maaaring mag-aaral pa si Doc Willie dyan, but kumbaga lesser di ba? He knows na, may mga alam na siya. For him na tumakbo uli, marami na siyang natutunan maybe doon sa kanyang huling pagtakbo. Okay? Kaya naiisipan niya uling tumakbo at lumaban para sa mga tao. Pero syempre, kung ako lang, opinion ko lang, para sa akin, mas maiging unahin ni Doc Willie Ong na make sure niya muna yung kalusugan niya, di ba? Oo,
may malinis kang hangarin, oo, gusto mong magserbisyo sa mga kababayan natin, but how can you do that kung hindi ba? Sige, sabihin natin lumusot ka, paano? Okay? What if during the time na kailangan ka ng tao, ikaw pala kailangan din tulungan muna? Diba? Katulad ng sinasabi ni Doc Willie Ong, na hindi ordinaryo. Lahat ng cancer is nakakamatay, pero mas grabe yung kanya. At sa kanya nanggaling yon. Diba? Hindi ba dapat mas unahin niya? Para kapag nag-okay na siya, lalaban siya ng 100%. Yun ay opinion ko lang. Ha? Kasi sayang kung talagang masasabi nating may malinis siyang intensyon. Ang intensyon na talaga is tulungan ang mga kapuspalad nating mga kabayan through healthcare. Dahil doktor siya, mostly doon siya magko-concentrate. Baka mga bills niya mostly about health benefits ng mga kababayan natin. Diba? Pero for now, para sa akin, mas maganda siguro yung pangkalusugan niya muna yung unahin niya. Hindi ko sinasabi na wag siyang tumakbo, pero marami pang halalan. Kung talagang papalarin ka, magkaroon ng milagro at gumaling ka, diba? Fight another day, ika nga. And sino yung nag-file ng kanyang candidacy? Yun ay ang kanyang asawa. So, sa aking next video, ipi-play is yung pagpa-file ng asawa niya ng kanyang candidacy. And may mga question na sinagot yung attorney nila, kasi doon sa video na nakuha ko, medyo emotional ang kanyang may bahay nung pinapakita sa media yung form na pinilapan niya in behalf of Dr. Ong. Araw po sa lahat sa inyo. Dito po ako, ang may bahay ni Doc Willie Ong, para i-represent siya for senator. So, yung mga tanong niyo po, yung aming counsel na po ang sasagot, si Attorney Gilbert Lawenco. But then, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Siguro napipil ng asawa ni Dr. Ong na talagang may malinis na hangarin ng asawa niya. Na despite, di ba, nakikipaglaban siya sa kanyang cancer, naiisip niya pa rin yung mga kababayan niya. Di ba? So, we can say na genuine yung talagang pagtulong ni William. Yung gusto niyang pagtulong, yung gusto niyang gawin para sa mga kababayan niya. Yun ang inaramdaman ko. Bakit medyo teary eyes itong si may bahay ni Dr. Ong. Diba? Thank you po. Question and answer na po from the media. Question, Ma'am, GMA7. Hi sir, hi ma'am, good morning po. Tatanong lang po namin, paano pa pinaplano ni Doc Willie na mag-launch ng campaign po, nationwide campaign? Would he be healthy enough or ibang means po yung gagamitin ni Doc Willie? Okay. Insofar as his health condition is concerned, he will be able to go back to the Philippines by end of November, and he will be available to physically campaign by December. He was told by his doctor that although his condition is of course nothing to sniffle at, it is treatable, and he's undergoing treatment right now, and he plans to go back to do a, of course, limited physical campaign by probably December, January, and then by February he will go on the areas which we feel that he will need to be physically present. But as always, his core constituency is his online followers, so he will do
as much as he did the last time by going Facebook, YouTube, so social media also. Sa Singapore nagpapagamot si Dr. Willie Ong, and I've been an OFW for how many years din sa Singapore, and I've seen the state-of-the-art technology na meron talaga ang Singapore. Okay? Masasabi natin in terms of medical equipments and specialties, okay? Maraming kumbaga isa talaga ang Singapore sa masasabi nating pwedeng tumulong na ma-enhance yung sakit, okay? Pwedeng magawan talaga ng paraan if treatable pa talaga, di ba? So pagdating sa mga technology, I can say Singapore is one of those na mayroong advanced technology in treating this kind of cancers. But of course, di ba, kung talagang araw mo na kahit na anong ganda pa, galing pa ng mga doktor ang tumingin sa'yo. But what I'm saying here is in terms of technology, meron talaga ang Singapore na wala sa Pilipinas. And expertise, meron din sila. And we know Singapore is one of those first world country. And katulad ng nabanggit ko kanina, so hindi siya masyadong gagamit ng pera because he'll be using his social media platforms na alam natin kung gaano karami siyang followers, and alam natin kung ano yung mga tinuturo niya. And sa tingin ko may edge yung nangyari sa kanya. Okay, let's be practical, di ba? We know Filipinos, if they saw this kind of person fighting for his life and still naiisip niya pa yung kapakanan ng mga kapwa niya Pilipino, nagiging malapit sa puso yan. Nagiging malapit sa puso ng mga Pilipino yan. Normal yan. Normal na maawain, di ba? And he keep on saying na malinis ang kanyang hangarin, and which is, I think, totoo naman, di ba? Ano bang magiging niya? Di ba? Sa social media, sikat na siya. Sa YouTube niya pa lang, kumikita na siya, bukod pa sa pagiging doktor niya. Di ba? Pero, gusto niyang maglingkod pa rin sa taong bayan. Di ba? Kung pera ang habol niya, hindi niya na kailangan pang pumasok sa politika na napakagulo, at dito siya nagkaroon ng stress. Di ba? Na one of the reason kung bakit siya nagkaroon ng cancer. And sinabi niya yan. Di ba? Pero, nandirito pa rin siya, lumalaban. And, kahit may pera siya, he is not using all his resources para bawiin in a later part yung mga ginastos niya. Di ba? So, katulad ng sinasabi ng council nila, social media is the weapon of choice ni Dr. Willie Ong para sa kanyang pangangampanya. A little bit of physical campaigning. Next question po. Sherry-Ann. Hi, sir. Kumusta po si Doc Willie ngayon? Oh, he's doing fine. In fact, this morning, nagkaroon po siya ng interview from his room sa Binilar. Mapapanood niyo po sa Singapore, sorry. At okay naman po siya, nakakasagot po siya ng tanong. He's undergoing treatment, and ang projection po natin by December, makakaikot na po siya tulad na sinabi ko. So, although hindi ho natin pagkakaila, may sakit po siya, nilalabanan po niya yung sakit. At ito po yung actually precept ng kanyang pagtakbo. Yung pakita niya na kung may sakit kayo, hindi kayo magmamakbal, laban lang. Sir, I don't know kung kayang sagutin or pwedeng sagutin ni Doc Isaong. Ano yung nagtulak kay Doc Willie na instead of harapin niya yung physical challenge niya, talagang pinili pa rin niya na tumakbo. And kumusta po yung pagtanggap ng pamilya
especially ni Doc Lisa, doon sa desisyon na sumabak uli sa politika na sabi niya, sobrang nagdala sa kanya ng stress? Siguro ako na po, kasi baka medyo emotional pa si Doc Lisa about that, no? Actually, 4 months ago, nagkausap po kami ni Doc Willie. Ang initial talaga niyang decision was not to run. In fact, mag-endorse na lang sana siya. Sabi niya, okay, kasi medyo magastos, medyo, syempre, covering tayo sa latter part ng surveys. But a few weeks ago, nag-usap po kami at nga sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay, napag-desisyon na I think this is something of a sign. You never really know what's going to happen. So might as well go for what I believe is right. So, dinesisyon niya pag tumakbo despite all the odds. Yun, yung naging reason ni Doc William. Hindi hadlang sa kanya yung dinadanas niyang karamdaman ngayon. Diba? Hindi siya para mag-focus sa nararamdaman niya or sa sakit niya. Naniniwala siya na in God's will, diba? Kung talagang hanggang doon na lang siya, pero ipinaglalaban niya kung ano yung sa tingin niya is tama. And para sa kanya, regardless may sakit siya, regardless nakikipaglaban siya sa cancer na meron siya, gusto niya pa rin tumulong. And sabi nga, in God grace, kung mabigyan siya ng miracle, di ba? Pwede niyang ituloy yung kanyang minimithi na magsilbi sa mga kababayan natin. So, hindi hadlang sa kanya kung ano ang dinaranas niya ngayon para hindi tuparin yung gusto niyang mangyari ang makatulong sa ating mga less fortunate na mga kababayan. So, yun po yung ilan sa mga update about kay Doc Willie Ong, and tatakbo po siya ng pagka-senator. So, issue lang po tayo. At maraming salamat. Hanggang dito na lang.